Again, ang text natin, 2 Timothy chapter 2, verse number 15. Sulat po ito ni Apostol Pablo, magandang paalala at pagtuturo sa kanyang anak sa pananampalataya, sa kanyang maituturing na disipulo, walang iba kundi si Timoteo. Ang sabi po niya, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now dito po mga kapatid, gusto kong bigyang pansin po natin na ang usapan ng productivity ay hindi po ito nasusukat sa kung gaano ka kabisi. Okay? Sa usapan ng gawain, kundi kung gaano tayo ka-faithful. Diba? It is not how busy we are in the ministry, but how faithful we are. Importante po yan. Mga kapatid, ang isang productive Christian, sa totoo lang po, siya po ay grounded ng katotohanan. Siya po'y committed pagdating sa gawain ng Panginoon at masasabi nating buong puso sa lahat ng kanyang ginagawa. So again, may I emphasize to every one of you na ang masasabi nating productive believer, ang productive Christian, siya po ay grounded sa truth. Siya po'y committed sa gawain at siya po ay faithful at buong puso sa kanyang mga ginagawa. So, kaya ngayon po, pakinggan po nating mabuti at bigyang pansin po natin, may mga ilang puntos lang po ako na gustong ibahagi po sa inyo. I just don't want to miss this day na makapag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon. Nakakahiya naman kung kailan pa birthday ni Pastor Poy at saka pa ako hindi makakabati at hindi makapag-Bible sharing at saka ni Ma'am Juby at sa mga may birthday po ngayon. So, ang ating pong magandang makita, here is the man of God in the person of the Apostle Paul, very much concerned sa kanyang inalagaan, sa kanyang tinuruan. Kaya for me, ito po ay napakagandang paalala. And I can say that this reminder is also a good reminder, a very good reminder sa katulad ko at sa lahat ng mga Kristiyano. Kasi ang pinaka-importante sa lahat, yung approval po ng ating Panginoon. Yan po ang masasabi ko. Pwede kang hindi aprobahan ng tao, pwedeng ang mga tao po ay hindi kasang-ayon mo, pero pagka ang Diyos na ang kasang-ayon mo, kapag ka-approval na ng Diyos ang nakuha mo, pwede ka nang pumanatag. Ngayon, ang naging title ko po, Key to Productivity, kasi ang usapang pagiging productive ay hindi po naka-confine lang sa isang aspeto ng ating pambuhay. Kumbaga, ang productivity po dapat, ang nasasakupan nito, ay yung totality ng ating pagkakristyano. Halimbawa lang po, yung sinabi po sa Psalm chapter 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So verse number 3 po, ang sabi, okay, and he shall be like a tree, planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, yun po yung masasabi nating productive life. Yung pong sinabi ng verse number 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, yun po ang isa sa example ng presentation ng Bible sa usapang productivity. Now, going back sa ating pong text, si Timothy bilang alaga at disipulo ni Apostol Pablo, gusto po niya na ang kanyang Christian life ay maging productive. At yung pong talata, yung teksto po natin, para sa akin po, key para po sa productivity. At itong mga paalalang ito ay magandang ating pong medyo bigyan ng pagpapahalaga sapagkat salita po ito ng Diyos, mga kapatid. Ito po ay masasabi nating turo ng salita ng Diyos. Okay? Number 1, we need to be accurate in our doctrine. Alam nyo, kung merong bagay na hindi tayo dapat mamali at hindi tayo dapat mali sa usapan ng aral. Yes, napaka-importante po ng aral. Kaya dito po, mga kapatid, sa konsepto, sa diwa ng talata, very clear ng isa sa masasabi po nating turo ay ang pagiging accurate natin sa masasabi nating katuruan, sa doktrina, sa aral. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. It is not enough
na tayo po'y may mga memory verses. It is not enough na tayo po ay may awareness sa talata. Ang dapat po, maging accurate po tayo sa salita ng Diyos, sa aral ng salita ng ating Panginoon. Sa sulat po ni Pablo kay Timoteo, ang sabi niya, "But speak thou the things which become sound doctrine." Ang ginamit na salita po sa Biblia kasi, kapag ang pinag-uusapan po yung aral, kinakailangan po ito ay sound. Pag sinabi pong sound doctrine, ang lumalabas na kahulugan nito ay yung pagiging tama, mga kapatid. This is about accuracy. Na kapag may aral kang tinayuan, kailangan yun talaga yung aral. At tama talaga yung aral. So kaya for me, sa usapan ng productivity, ang unang dapat bantayan po natin ay ang katumpakan, ang pagiging tama ng ating pong katuruan. So tayo po, sa totoo lang, kahit po na-appreciate natin na Baptist po tayo, pero in reality, as I understand, and this is my claim, na ang Baptist po ay walang sariling linya ng doktrina. Kung ano po ang Bible doctrine, yun po ang Baptist doctrine. Kung ano po ang turo ng Bible, yun po ang turo na aming pinangahawakan. And it is very good to somehow consider what the Apostle Paul tried to point out to his son in the faith. Na sa usapang aral, abay, wag kang bara-barabay. Sa usapang aral, hindi ka po pwedeng dampot talata. Kailangan alam mo ang talagang gamit ng talata, kung ano ang pinaka-background, ang pinaka-context ng talata na ginagamit natin. So kaya for me, one of the things that we need to secure and to make sure is that tama ang ating doktrina. Pagka ang pinag-usapan po, doktrina, mga kapatid, siguro ang isang unang pinakamahalaga ay yung doktrina patungkol sa Diyos at sa kanyang salita. Hindi tayo po pwedeng mamali dyan, mga kapatid. Hindi ka po pwedeng maging productive na mali ang aral mo patungkol sa Diyos, mali ang aral mo patungkol sa salita ng Diyos, mali ang aral mo patungkol sa kaligtasan. So ito po mga doctrines na ito, mga kapatid, ay doktrinang dapat tiyakin po natin na sa ating pagtanggap, tama ang ating maunawa, mga kapatid. Tamang aral. Kung pag-uusapan Diyos, maliwanag po na sa Biblia po na ang Diyos ay naghayag sa tao sa tatlong persona na kung saan distinct person, the Father, the Holy Spirit, and the Son. So yun po ang presentation po ng Bible tungkol po sa ngayon kung paanong isa lang ang Diyos, tapos sabi natin may three distinct person. Mga kapatid, nagiging komplikado po yan sa hindi tatanggapin kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, ang isa laging simpleng aral. Kaya ako naniwala na tao po ang ating Panginoong Kristo kasi malinaw naman sa Bible na siya'y talagang nagkatawang tao. So kaya ako naniwalang tao siya dahil may mga talata at aral sa Biblia patungkol sa kanyang humanity. In the same way, the reason why I believe that Jesus Christ is God, the same thing. Kasi tinuro din po ng Bible na Diyos siya. Ngayon, yung problemahin natin na Diyos siya, Diyos siya. Imbis na problemahin ko po yon, paniwalaan ko. Kasi yun po ang itinuturo ng Bible. Kung meron pong presentation, ang Word of God, ang doktrina, patungkol sa three distinct person, yan po ay ang Ama, yan po ay ang Banal na Espiritu, at yan po ay ang Panginoon, tatanggapin ko lang po. Nagiging komplikado lang kapag ipinaliwanag mo sa kaisipan mo bilang tao. Mga kapatid, ang ating dapat gawin, tanggapin lang kung ano ang turo ng salita ng Diyos. Basta ang importante po, hindi mo i-interpret ang Bible sa sarili mong interpretation sapagkat ang Bible po ang nag-i-interpret sa kanyang sarili. Kaya halimbawa lang po, sa usapang doktrina, hindi po pwedeng sasabihin mong ang Bible ay naglalaman ng salita ng Diyos. Malinaw po sa doctrine na ating pinangahawakan that the Bible is the Word of God. Hindi lang po naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ang Bible po ay salita ng Diyos. And we believe that all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works.
Kaya ako po, pinaniniwalaan ko po talaga ang inspirasyon ng salita ng Diyos. Mula sa original manuscript, naniniwala po ako that God is able to preserve His Word, and that is actually what He did. Kaya para sa akin, along that preservation is the inspiration of the Word of God. So kaya ang doctrine po, importante. Yung gusto kong makita nyo rito, hindi lang yung alam mo yung talata, kundi ang sabi, rightly dividing the word of truth. Yung tama ang gamit natin ng talata. Yung tama, yung unawa natin sa talata. Importante po, mga kapatid, na ang doktrina ay pag-ingatan po natin, especially nowadays, sapagkat nasa last days na po tayo, and that is one of the concern of the Apostle Paul, why he wrote 1 and 2 Timothy. To alarm Timothy concerning these perilous times, concerning the dangers of these last days, mga kapatid. And one of the things na nai-point out niya ay yung pong talagang pagdating po sa usapang aral, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Okay? Yun po ang delikado, mga kapatid. Yung aral ng aral pero hindi dumarating sa tamang pagkakaunawa at pagkakatuto. Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. So may mga pagkakataon po na kaya nga ang sabi po niya, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4, sa verse number 1 and verse number 2, ganito po ang sabi po. In fact, kahit sa mga susunod na talata, okay, ang sabi po niya sa 2 Timothy, ikalawang sulat po niya ito, no, katulad nitong linya ng ating pong teksto. Ang sabi po niya sa chapter 4, beginning verse number 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. In verse number 2, malinaw ang dilin po ni Pablo. Preach the word. Mga kapatid, hindi po talaga komentary ang dapat naming ipangaral. Hindi ang kung ano-anong aklat ang dapat nating ipangaral. Hindi po yung mga theories, hindi po yung mga preferences. Ang tunay na mangaral is bound and committed to preach nothing but the Word of God. And make sure na kapag ito ay ipinangaral, malinaw po na dapat ayon sa tamang gamit nito. Ang isa pong danger kasi ay ang pangangaral na gumagamit ng talata out of context. So kaya for me, susi sa productivity ay yung pagiging accurate sa doktrina. Ang sabi po niya, preach the word. Be instant, in season, out of season. Ito po ho, sa usapang aral. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So, one of the things na dapat pinapahalagahan ng tunay na mananampalataya ay ang doktrina. It is good to listen to the preaching of God's Word, at ang preaching po ay aral na kung saan ang goal and objective ay upang makarating po ang bawat Kristiyano, mga kapatid, sa tinatawag po nating kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. Ang talagang pinaka-objective po natin, mga kapatid. Kaya nga, para sa akin po, bawat gamit ng talata, kailangan naiintindihan po natin ang gamit po nito. For the time will come that they will not endure sound doctrine. Kumbaga, ang mga mangangaral po, hahanap na lang nung pupurihin sila ng tao. Diba? Yung bang talagang, yung mga tagapagturo po, ang talagang gugustuhin nila, yung maging acceptable sila sa mga tao. Mga kapatid, ang tunay na mangangaral ng Diyos, wala siyang dapat ipangaral kundi ang Biblia talaga. Preach the word, not your preference, not the commentaries. Preach the word. Yun po ang mahalaga. So, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ang unang tinatalakay po natin, be accurate. In order for us to become, productive, ang kailangan po maging accurate tayo sa doktrina. Yung early believers po in the book of Acts, isa sa binigyan po ng emphasis ay ang naging pagpapatuloy nila sa doktrina, sa aral. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. So kaya yung Sunday school, yung Bible class,
yung mga masasabi po nating ministry ng church, tulad ng Bible Seminary. Ngayon po, nakakatuwa na kahit may calling, walang calling, ang mga Kristiyano na gustong maging equip, ang mga mananampalataya na gustong maging effective at maging productive, so nag-enroll na rin sa seminary po natin. Why? Sapagkat hindi tapon at kasayangan ang oras na ikaw ay matuto ng mga doktrina na dapat tinatayuan po natin bilang mga Kristiyano. So number 1, be accurate, mga kapatid, in our doctrine. Again, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa Titus chapter 2 verse number 1, but speak thou the things which become sound doctrine. Diba? Sa Acts chapter 2 verse number 42, ang sabi po, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in prayers. Actually po, sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa chapter 4, verse number 16, di ba, pinaalalahanan niya si Timothy, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Nakita niyo po yung kung gaano kasensitibo ito. Ako at ang bawat nagtuturo dapat maging maingat sa usapan ng pagtuturo sapagkat may kinalaman dito, hindi lang ikaw, kundi yung mga makikinig sa iyo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na ito po ay mabigyan natin ng pansin. Magsisimula po ang productivity ng isang Kristiyano sa tinatawag nating accuracy sa doktrina, sa aral. Mga kapatid, hindi po pwede na ang isang mananampalataya ay lumago ng ganun-ganun na lang. You cannot grow away, di ba? Doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So number 1, be accurate in our doctrine. Ikalawa po, mga kapatid, be approved in our deeds. Kasi ginamit niya po yung salitang a workman that needeth not to be ashamed. So, manggagawa, mga kapatid. So kaya dapat, kung manggagawa, tiyakin na yung gawa po natin aprobado at may kinalaman pa rin po ito sa usapin ng doktrina. So be approved in our deeds, in our doings. Kung talagang gusto nating maging productive, dapat importante sa atin ang approval ng Diyos, hindi lang sa ating aral, kundi sa ating ginagawa. Kasi ang sabi po, a workman that needeth not to be ashamed. Diba? So ikaw bilang manggagawa, hindi lang dapat aral mo ang tama. Dapat pati yung ginagawa mo tama. Because sometimes, the reason why it is not easy for our members or for the listeners to accept and to take our preaching, our message, it is because of the fact that sometimes hindi consistent eh. Iba yung aral, iba yung gawa. So dapat po kung ano yung aral, yun ang gagawin. Mga kapatid, para aprobado po tayo. Ako mismo ang dapat mauna sa usapan ng aral na akin pong itinuturo. Kasi yun po'y lalong magbibigay ng masasabi po nating tatag at tibay sa pagtuturo kung yung nagtuturo at yung aral ay consistent sa kanyang aral at kanyang gawa. Now, the same thing sa bawat Kristiyano, don't just share the Word of God. Make sure that you will share the Word of God accordingly and accurately or else maglilid tayo ng tao sa mali. So kaya mga kapatid, inuna po natin yung usaping doktrina. So, at ang kaalinsabay ng usapin sa doktrina ay ang ating pong mga gawa, mga kapatid. Kasi ang ating pong gawa dapat maging umayon at sigon sa kung ano po ang aral ng salita ng Diyos. A workman, manggagawa na walang dapat ikahiya, na tamang ginagamit ang salita ng Diyos. So, be accurate in our doctrine, be approved in our deeds, in our doings. And then, maganda po na mabigyan pansin natin na ang Kristiyano po created in Christ Jesus unto good works. At sa usapan po ng presentation ni Paul kay Timothy, mapapansin niyo po na balance. Paul is actually exhorting Timothy with regard to doctrine and also sa buhay. Kaya nga ang sabi nga niya, be a vessel unto honor. Di po ba? And let them that name at the name of Christ depart from iniquity.
So, hindi po pwede. Dala mo ang pangalan ng Panginoon, ang aral mo, aral ng Panginoon, pero ang gawa mo, ang buhay mo, kakontra ng aral ng Panginoon. So, dapat consistent po yan. So, pangatlo po, be aware of our duties. Diba? Una, be accurate in our doctrine. Pangalawa, be approved. Be approved in our doings, in our deeds. Pangatlo, mga kapatid, maganda po, be aware of our duties. Dapat bilang mga mananampalataya, alam din po natin. Kumbaga, kung pwede ko pong i-outline ng another outline ito Doon po sa idea ng be accurate in our doctrine, we should know the truth and the teachings of the Word of God, diba? We should know the truth. Doon sa idea po, mga kapatid, be approved in our deeds, mga kapatid. So maganda pong mabigyang pansin po natin, know and keep our testimony. Ingatan po natin ang ating patutuo. Ito naman yung mga tumatakbo lang po sa isip ko as I share, as I share this message. And then, be aware of our duties, know our task. Know our task. Kinakailangan po, mga kapatid, alam natin bilang Kristiyano kung ano ang duty natin. Diba? Kung ano, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, like, for example, in the case of Timothy, ano ba ang malinaw na task sa kanya? As preacher of the word. Tayo po as a student of the word. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya nga, mga kapatid, ang maganda po bilang Kristiyano, ang isa sa epekto ng ating pong ginagawa ay ang pagkakatuto sa kung ano dapat ang ating duty bilang Kristiyano. And for me, ang sabi nga po ng Ecclesiastes chapter 9 verse number 10, diba? Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. So, give our best in doing the God-given duties. Whatsoever you do, do it heartily unto the Lord, and diba? And not unto men. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So mga kapatid, una po, be accurate in our doctrine. Number two, be approved in our doings, in our deeds. And then, pangatlo po, diba? Be aware of our duties. And then, last but not the least, be all out in our devotion. Be all out in our devotion. So, sabi ko nga, we need to give our best. Diba? Sabi po ni Apostle Paul, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So, we need to be devoted to God, okay, in everything we do. Kinakailangan po, do it heartily, katulad nung sinasabi ko po, because duty po natin yan bilang Kristiyano, to serve our Master, diba? To give our best for the Master. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6, mamahalin mo ang Diyos. Tama po ba? Ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. At yan po'y sinabi rin mismo ng Panginoon. Diba? So, importante po na maingatan natin talaga yung patutuo natin bilang nasa Panginoon. So, dapat, dahil tama ang aral, aprobado ang ating pong gawa, mga kapatid, dahil sa aware tayo sa ating duties, at dapat all out tayo sa ating pong devotion. Kumbaga, kinakailangan dedicated po tayo. Yung idea, we need to be dedicated, we need to be devoted and determined sa kung ano po ang ginagawa po natin para sa Panginoon. So, sinikap ko po na makapagbahagi pa rin ngayong araw na ito ng mensahe. Kasi ang magiging resulta po nito, ang magiging bunga po nito ay ang mabungang buhay bilang Kristiyano. Yes. Kaya nga, di ba, po pwedeng ang in-expect natin, key to productivity, ang isipin natin dito, yung bunga natin bilang mananampalataya, di ba, yung you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Okay po yun, mga kapatid. Wala pong problema doon. Pero ang usapang bunga, hindi lang yung kaluluwa na nadadala natin sa Panginoon.
Ang usapang bunga sa totality ng ating pagkakristyano na magkaroon ng tinatawag na mabungang resulta ang buhay natin at lahat magsisimula sa tamang aral. Kaya be accurate in our doctrine, be approved in our deeds, in our doings. Okay, be aware of our duties, mga kapatid, and also be all out in our devotion. So, yun po. Sabi nga, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagka tinignan nyo po sa usapang aral, kasi pagka itinuloy-tuloy po natin yan, dyan po papasok yung mga puntos na ibinibigay ko po sa inyo na talagang yung ating pong buhay, yung ating pong ginagawa, at saka dapat alam natin na ang isa sa nais ng Panginoon ay yung gumanap tayo sa kanyang mga duties na ibinigay po sa atin, sa task ng Panginoon sa atin. Kaya again, key to productivity. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Itong talatang ito para sa akin ay napakagandang masasabi nating paalala na magdadala sa iyo at sa akin sa buhay na mabunga sa atin pong Panginoon. Kaya minsan pa, maraming salamat po sa inyo sa naging pagsubaybay muli dito po sa ating pong mensahe, mga kapatid. At nawa ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng malinaw na aral at turo na dapat po nating talagang ma-appreciate sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Hinahanap ko po yung tugtog natin. So siguro po this time, dahil sabi ko nga, sinamantala ko lang, posibleng tanghalian po dyan. At least nagkaroon pa rin po kayo ng chance na makapakinig po sa atin. Maraming salamat pong muli. Ito po ang inyong lingkod, ang talagang desire ng puso, lagi makapagbahagi ng kanyang salita. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa gabay mo sa amin. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Salamat sapagkat malinaw po sa amin, Panginoon, na talagang bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano, napakahalaga po ng doktrina, napakahalaga po ng aming ginagawa, napakahalaga ng kaunawaan sa aming pong dapat ginagawa, at napakahalaga rin po na kami ay maging devoted, maging all out sa aming pong debosyon, particularly sa iyo, dakilang Diyos, at sa pag-aaral ng iyong salita. I pray, O Father, that you will continue to encourage your people, make you continue to help us to grow, sapagkat kung meron pong nais mo sa amin ay ang maging mabunga kami. And thank you for teaching us about the key to productivity, Heavenly Father. Again, continue to bless this ministry, O God. Help us, Lord, and please, gabayan mo po ang bawat isa at patuloy mong pagpalain ang aming pong ministry dito po sa bansang ito. Ito po ang aming panalangin, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen